Hi Aries, weekly gabay tarot scope tayo from July 21 to 27, 2025. Diretso tayo, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Ito, sandali, may pinipindot ako. Tayo ay live na live sa ating TikTok. Pero dito muna tayo sa inyo, Aries. Anong gabay ang kailangan yung marinig ngayong bagong linggo ng Hulyo guidance? Aries, message para sa inyo. May bumabagsak na. Tayo nating maging straightforward. The Ten of Pentacles, the Two of Wands, Ten of Wands, King of Pentacles, Reverse, Page of Pentacles, Reverse. So, meron ng ilang reversal na baraha, guys. Hindi ibig sabihin ay hindi na agad. Okay. Check ko nga baka di ako naririnig dito. Okay, naririnig naman tayo. Aries, this week, ito yung 10-10 yung rating na aking nakikita. Magandang pagkakataon ito. Kung ano yung mga goals nyo, yung ilang plans nyo na nais pang marating sa buhay, karera, trabaho, pamilya. Tayo ay general reading. Ay dito na lahat. Ini-encourage ka ng baraha dito na best week ito to review, re-evaluate, reflect, dito sa ilang pangarap nyo pa. Eto, kita nyo. Malayo ang tingin nyo dito, Aries. Kumbaga, kung sino yung ikaw, o nakikita mong ikaw, 6 months, a year from now, magandang pagkakataon ito na magplano, or kahit sa simpleng ideya, paangatin nyo yan, magtiwala kayo, hold your vision, kumbaga sa monology. Panghawakan nyo, kita mo, hawak mo na dyan ang globe. I will be honest, hindi magiging madali, wala namang overnight success, pero papunta ka doon. Maniwala ka lang. Nang hindi ka naiinap, hindi ka nagmamadali, at mapapaangat mo yung oportunidad sa sarili na one day, one step at a time, kakayanin mo. Pakita natin sa live. The Two of Wands. Ano ba? Ano ba yung mga dreams mo pa? Goals mo, connected din ito sa ibang bansa or sa mga gusto mo pang mariting, matutunan sa buhay. Walang imposible sa inyo. Ayan na naman tayo. So, walang imposible, Moonchild. Umangat yung, yes, manifestation card, Page of Pentacles, Ace of Swords. Yun lang, both are in reverse. Kaya along with your other cards, minsan, kailangan yung opportunity na to, parang trabaho, hindi naman kusang dumarating or inilalatag na lang ng mundo. Tama, hawak mo na yung globe eh. Pero sasamahan nung kakayanan din nung action as an Aries. Andyan, yung energy, hindi nyo pa man yan ma-realize. Pero, wag nyo lang yan again. Huwag kayo maiinip, huwag magmamadali. Best time to review, reflect sa ilang pang nais nyong gawin or puntahan, matutunan sa buhay. Manifestation, guys. Very powerful yan. This week, especially, meron ako nakikita dito. Para wala kayong ma-miss na opportunity. Paniwalaan nyo yan. Okay? Meron. Kumbaga, sabi ko nga, believe. Dream, believe, survive na naman ba to? Hindi. As long as nag-show up ka sa world at hindi ka tumitigil, you're being unstoppable, maganda. May magandang patutunguhan ng mga pangarap mo pa. Ito yung guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo, Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope tayo from July 21 to 27, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong bagong linggo ng Hulyo. Anong kailangan yung marinig this week? Taurus, message para sa iyo. Para sa taong nakikinig ngayon, sumasalubong ng mga chicken joy. Magandang umaga po. Umaga na, oo. Pero tayo live na live po sa ating TikTok. Babalikan ko. Sana may pumasok na ilang person of interest. Guidance para sa iyo, Taurus, this week. Anong kailangan mong marinig? Message. May isang gabay po para sa mga Taurus. Hindi kailangan katakutan or laliman, the Death card. May kalakip lang po itong mensahe, the Ten of Swords. Okay.
Andali, may nagchat-chat pa. Ayan. The Page of Wands, Six of Wands, the Magician. Ngayong linggo, parang dumadaan kayo sa patuloy na pagbabago. Taurus, may ilang changes, transitions, transformation, at syempre sasabay tayo. Wala naman tayong ibang options kundi ang patuloy na sumabay sa ilang transition ng buhay. Magandang pagkakataon ito. For some of you, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang po tayo, ha? Sa inyong paraan, tanungin ang sarili. Physically, mentally, emotionally, kamusta ka ba? Kanino ka higit na hugot ng enerhiya or makakahugot ng inspirasyon para manlaban pa? Diba may hugot? Kita mo kasi, si Ten of Swords po, may 10 espada na nakadagan sa'yo dito. Pakita natin sa live. So, hindi siya nagiging madali. Again, physically, mentally, emotionally, even financially, sa mas practical, parang hindi ganun ka-magical ang mga bagay. The Magician is in reverse. But this is something na pupunan. Okay? Mapupunan yung ilang kakulangan or panghihina sa enerhiya. Pero sa ngayon, ngayong linggo, maging bukas kayo sa ideya ng pahinga. Hinga ng makahinga sa ilang sitwasyon na ito. Minsan, di ba, mas nakakapag-isip tayo ng mas maalwan, mas merong comfort kapag nakapag-recharge kayo ng energy. Okay? Ayun lang. Pero iba-iba tayo guys sa paraan ng healing. Okay? Healing, closure, endings. Yes, meron po. Endings for new beginnings, physically, mentally, emotionally, sa mas healthy version 2.0 ng mga Taurus. May hugot kayo ngayong linggo, pero magpalakas, magpagaling, stay healthy, kumbaga. I-priority nyo rin ang inyong mga sarili. Bigyan nyo ng pagkakataon na maging masaya din sa inyong mga paraan, ha. Iba-iba po tayo sa paraan ng healing, as I've mentioned. Sino ba? Tanongin ng sarili, sino ba ang pahinga mo, Taurus? Marahil magandang pagkakataon ito na may travel po ako nakikita or ilang connection sa inyong paligid kung saan higit ka naman mag-e-enjoy. Okay, deserve mo ang pahinga. Deserve mo yung mga pakiramdam na pwede ka namang magsimula sa una, hindi pa huli ang lahat. The Death card, meron mang matapos, may mga bago. Hindi kailangan katakutan. Maaring may magtatapos na proyekto or trabaho for some of you. Yes, something will end to make room for something new. The Page of Wands. Bagong chapter sa inyong buhay. Positive possibilities. Limitless po si Page of Wands. Marami pa ang parating sa inyo. Huwag kayong panghinaan ng loob just because hindi okay ngayon. Okay? Everything is temporary. Lumilipas yan. Lalo pa yung hindi mga kagaanan. Hindi madali. Pero walang ihahain sa inyo ang universe. Lagi yung tatandaan na hindi nyo kakayanin. Okay, laban lang. Patuloy kayong maging unstoppable sa buhay. Ito yung umaangat na guidance, advice, message para sa inyo this week, Taurus. Hi, Gemini. Weekly gabay. Tarot ko po tayo from July 21 to 27, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong bagong linggo ng Hulyo. Gemini, guidance for you. Anong kailangan mong marinig? Message po para sa mga Gemini ngayon. May umangat na, kumpol na, hindi natin to pipigilan. The Ace of Cups. This one is in reverse. The Queen of Swords reverse. The Sun is in reverse. Okay, all in reverse. Hindi ibig sabihin ay hindi okay. Meron lamang po itong kalakip na mensahe. Gemini. Okay. Pangating yung clarity, yung awareness, especially pagdating sa ilang connection sa buhay. Meron ako nakikitang mga bago. Kung ia-allow nyo lang ito, Gemini, hindi man maganda sa una, pero kung pahihintalutan or patuloy kayo magiging bukas sa ilang possibility, could be new connections, new friendship, new love interest, yes po, nandito yun. Pero, baka ang ilan kasi, hindi, iba-iba kasi tayo guys. Kahit pare-pareho kayo ng sign na sa Gemini, magkakaiba po ang bawat isa. Kalmahan. Kung hindi pa handa at hindi pa buong enerhiya,
huwag madaliin. The sun is in reverse, pero lagi kong na-mention with the sun, kahit pa ito ay in reverse or nakabaliktad, si Haring Araw pa rin po yan. Okay, the sun is still the sun. Pakita natin sa live. So, recharge para sa ilan. Kung kailangan mo ng low-key talaga ang energy this week, pahinga pag may time. Pero huwag kayong ma-stock up doon sa situation na huwag na lang, Moonchild. Maging bukas po kasi Venus ngayon still, the planet of love, astrologically, nasa inyong mga sign, Gemini. So, nakaka-attract kayo, hindi nyo pa man yan mapuna or ma-realize sa inyong mga sarili. This may be something exciting sa aking nakikita. Again, sa una, especially kasi low-key yung energy nakikita ko dito, baka hindi nyo dama na may something benefits. Yes po, hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo sa ibang tao, pero kung magiging bukas kayo kahit sa simpleng pagpapayo, maaring magamit nyo yan in the long run. Ayan, pang long term. Kumbaga. Or maybe other messages. Ano na to? Parang kung talagang low-key ang energy, allow nyo lang sarili na kayo na lang muna. Okay? Paangatin yung awareness na hindi kayo nag-iisa sa mga pagkakataon na feeling nyo mag-isa kayo. Sandali, merong ayan, may pa-exam si TikTok. Tayo po kasi ay live na live. But anyway, lagi yung tatandaan that you are being appreciated, Gemini. Okay, nakikita kayo, napupuna kayo, you are being loved. Ang kailangan nyo na lang ay paangatin yung clarity, yung liwanag dyan, yung sigla, okay, na merong enerhiya ngayong linggo. Maging bukas sa maraming posibilidad na pwedeng mag-iwan sa inyo sa true lang, okay, ng tulong, okay, o ng benepisyo para sa higit nyong ikaangat o ikaunlad. Ito yung guidance advice message na marahil ay kailangan nyong marinig ngayong linggo, Gemini. Hi, Cancer! Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from July 21 to 27, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Ngayong bagong linggo ng Hulyo, message para sa mga Cancer. Ano kailangan yung marinig? May umangat na, Cancer. Ayan, ang dami. Kukunin ko lang itong pinaka nasa ibabaw. Okay, isa-isahin natin. The Queen of Swords, the Judgment card, Five of Wands. Okay. 5, 3 of Wands, the High Priestess, Knight of Wands, the Ace of Cups. Okay. Cancer, Cancer. Napakagandang pagkakataon nito na mag-show up. Showcase nyo na ngayong linggo yung kayo mismo. Yung natural na kakayanan nyo, especially for some of you na nasa social media or nagtatrabaho sa media, entertainment. Ayan, biglang napasok si Moonsha doon. Yes po, umaangat kasi yung mga boses nyo, yung aura nyo, yung connection, communication, madja-judge kayo. Hindi. Judgment card. May liwanag sa inyong mga aura. Higit kayong, I feel dito higit kayong mapakikinggan. Higit kayong mapupuna. Hindi madali, pero this is also a good time para bukod sa mag-show up kayo, okay? At mapaangat yung mga natural nyong kakayanan sa connection, communication. For some of you, why not? Lalo pa sa mga naghahanap ng bagong trabaho or nag-a-apply pa lang or nag-wish or meron nilulook forward na pag-level up or pag-increase. Ito yung magandang pagkakataon sa aking nakikita. Again, mapakikinggan kayo. Yes po. May liwanag. May kaliwanagan. Matatanggap yan. Kumbaga, manonotice kayo ng mga nakatataas. Or, it could be a client for some of you na self-employed. Panatilihin niyo yung confident, okay? Yung lakas ng loob at yung talino, yung kakayanan nyo, meron kayo niyan. Hindi nyo pa man yan
ma-realize, yung self-awareness. Kasi yan yung magbibigay sa inyo ng opportunity, guys. Yes po. Ayan, ano na? Ang ganda. Alam ko ang tamis, pero very important na wag niyong pagdududahan. Ngayong linggo, guys, especially, tayo po ay weekly ang inyong mga kakayanan. Lalo pa if ito ay connected, hindi lang sa media, internet, technology, pero pagdating sa ibang bansa. Yes po, meron ako nakikitang pagdating sa professional or connected itong travel sa business or work. This is the best time, guys. Again, paulit-ulit, si Moonchild. Or kung andito pa lang kayo sa punto na naguguluhan pa kayo, 5 of Wands kasi ay narito, Knight of Wands, reverse, di nyo alam kung ano, saan kayo mag-aalay ng higit na enerhiya. Reflect. Judgment card. Reflect on your dreams. The 3 of Wands. Kung ano yung nakikita nyo, malayo ang tingin nyo. Kung ano nyo pag gusto nyo marating sa inyong mga buhay karera, especially, magandang pagkakataon nito ngayong linggo. Okay? Or ipahayag nyo na. Sabi ko nga. Or ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Kasi meron akong nakikitang parang pag-glow up. Or higit kayo nag-grow. Kaya naman kabagal ito para sa ilan. Or parang may ilang laban pa rin. Na hindi ganun kagaan. Parte yan. Okay? Pero huwag niyo sukuan ang bataan. Wow, hindi. Huwag niyo sukuan yung mga ambitions niyo. Okay, yung mga goals niyo. I see money opportunity for some of you guys. Claim niyo na to. Again, magsisimula ito una't huli sa inyong pagtitiwala sa inyong mga sarili. Okay? Be ready. Magagandang possibility po ang nag-aantay sa inyo. Ito yung guidance advice message na marahil kailangan nyo marinig ngayong linggo. Cancer. Hi Leo, ito na po ang inyong reading. Weekly Gabay Tarot Scope from July 21 to 27, 2025. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice message para sa inyo ngayong linggo. Leo, anong kailangan nyo marinig? Message po para sa mga Leo, mensaheng gabay. Advice po para sa kanila. Uy, kakabagsak lang yan, pero sinafol naman natin mabuti. The 3 of Wands, anything connected, international, abroad, or pagdating sa travel, technology. Andiyan na lahat yun. The Page of Swords. Sandali, isa-isahin natin. King of Wands, the Hierophant, the 4 of Wands, the Fool. Okay, nakakakuha tayo ulit ng ilang reversal na baraha. Pero hindi po ibig sabihin ay hindi na okay. Okay. Ito. I'm getting a message dito. Leo, ngayong linggo, tayo pa weekly gabay na meron kayong pwedeng madiscover. Yes, self-discovery ba ito? Or may ilang revelations, secrets. The Hierophant is in reverse, 4 of Wands is in reverse, na pwedeng umangat, hindi kailangan laliman or katakutan, actually, more on the positive side. Andito naman yung energy, claim natin ha. Mas aangat yung expression, reversal tayo every time, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa isang tao sa inyong paligid. It could be a surprise, sudden events, unexpected. Especially for some of you, again, na may kaugnayan ito sa ibang bansa. Para may naalala ko dito, tayo pa live na live si Miss Eka. Para kay Miss Eka ata ito. Paano na to? Nahatak natin yung enerhiya. Hindi. Tayo pa general reading ha. Just only take what resonate. Ang lalim. It could be connected. Ano na to? Muncha. Na-overwhelm ako sa baraha. Could be connected. Sabi ko nga, international, relationship, partnership, religion, education. Andito na yon. May ilang support ako nakikita, guys. Pwede meron kayong ma-discover dyan. Or mapuntahan, why not? Sa mas practical na may travel plans ba? Kahit ngayon pa lang. Malawak, marami. Marami pa kayong pwedeng matutunan, mapuntahan. Andito pa yung, ayan o, kita nyo, may aeroplano. Excitement, pag-explore, adventurous, curiosity,
Andito yung energy. Energy, speaking of energy, the sun will enter na your sign, Leo. So, marahil, nandito na more on celebration din po. Nagpe-prepare na ba kayo? Saan ba tayo? Malapit na kayo magdiwang ng inyong mga kaarawan, and marahil nasa inyo na mapupunta ang spotlight sa mga susunod na araw o linggong ito. Andito yung tahimik pero masayang selebrasyon sa aking nakikita. Low-key, baka ito yun, private. Paano na yan? Sinabi mo na Moonchild, may surprise party ba ito? Surprise something. And it could be overwhelming po for some of you. Pero, move forward, Leo. Maganda ang aking nakikita. Huwag lang mainip, huwag mong mamadali. This is not the time para bumuo kayo. Ngayong linggo ha, ng mga major or big action decisions. The Fool is in reverse. The Emperor is in reverse. Kalmahan. Mercury and Saturn, both this planet is in retrograde. So, hindi magandang pagkakataon ito para magpadalos-dalos sa bawat decisions or ano pa man. Hindi magiging okay, pero kung talagang walang option, Moonchild, kailangan ko bumuo ng decision ngayong linggo. Pag-aralan muna, magtanong, mag-research, double, triple check everything before settling sa isang situation. Okay, yun lang naman. Kasi baka hindi nyo makita yung buong larawan. Okay? At, ayan, naging ready naman kayo dito. Ito yung umaangat na guidance, advice na may hugot pa, alam ko, para sa inyo ngayong linggo. Leo. Virgo. Hi, Virgo. Weekly Gabay Tarot Scope tayo from July 27. July 21, guys. Medyo naduduling na si Moonchild. Live na live. Nakatingin ako sa kalendaryo. July 21 to 27, 2025. Patawarin po si Moonchild dahil umagang madaling araw na. Ayan. Laban natin to. Anong kailangan nyo marinig this week? Virgo, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message. Virgo, anong kailangan nyo marinig? Mensaheng gabay para sa iyo. Message for you, Virgo. The Eight of Swords. This one is in reverse. The King of Cups. Queen of Pentacles. Eight of Pentacles reverse. Five of Wands. Okay, so nag-highlight dito. Nagbibigay diin yung practicality as a Virgo, earth signs, realistic, connected sa work, mailang laban, tension, unexpected. So you have to stay positive. I will be honest, maaaring may ilang imbalances. Pero kung meron kang positive or mapapanatili mo yung positive outlook sa buhay, wala kang dapat malalim na ikabahala. Umangat yung kakayanan mo, yung pagiging independent, yung power. Pero, wag kang 8 and 8. Okay? Why I'm getting a message na maaaring merong ilang shift, sudden shift, or 8 po kasi about career to. 8 of Pentacles. Unexpected when it comes to work. So, hindi lang positive, pero you have to stay flexible and adaptable sa situation. Sabay tayo. Para magiging challenging ang linggong ito for some of you, pero it doesn't mean na hindi na okay. Okay, sabi ko sa inyo. Umangat yung power nyo, pagiging independent, madiskarte, Queen and King. Para sa inyo na to, tayo ay general reading. May ilang changes, yes, 8. Pero sasabay kayo ha, sa ilang pagbabago na ito. Lalo pa, if this is something unexpected, kumbaga without a warning, may ganito, ganyan. Kahit sa simpleng schedule lang, halimbawa sa katrabaho nyo, biglang may shifting or may pagbabago na wala tayong option kundi ang patuloy na sumabay, di ba? Kaya nyo to. Okay, trust the process, trust yourself, trust your instinct. At sabi ko nga, kasi umangat dito yung pag-worry as one of the warriors sa Zodiac, huwag kayo patalo doon. Challenge lang ito. Parang itetest ang inyong paraan kung paano nyo pangahawakan
ang sitwasyon at kayo'y manlalaban naman. Ito ang umaangat na guidance advice message para sa inyo this week, Virgo. Hi Libra, weekly gabay tarot scope tayo from July 21 to 27, 2025. Hingi tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo ngayong linggo ng Hulyo. Andito pa rin tayo, Libra. Anong kailangan niyong marinig? Guidance po, message. Anong kailangan marinig ng isang Libra this week? Message for you. The World. This one is in reverse. 8 of Swords. Reverse. Ayat pa tayo. Okay. King of Pentacles. Ayat pa tayo. Sino mga Libra na narito, live na live? 3 of Wands, the Ace of Swords, the Sun. So, pang mag-add, may ilang reversal cards, yes, pero hindi po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Nagbibigay din, travel, long distance. Okay, may hugot. Ba't tayo kumuha pa? May hugot tuloy. Okay. Libra. Tayo ay general reading, ha? Ang dami nating nakuha. Pero, dumadaan kayo ngayon sa ilang changes. Transitions, transformation. Unahin natin pagdating sa relasyon. Okay. Relationship-wise, napakalawak niyan. Personal, family, friendship, may mga bago pa. Yes, marahil for some of you, dumadaan sa hindi ganun kagaanan sa relasyon, pero ito yung pace na para bang higit kayong pinatatatag ng buhay. Pinatatatag, mas lumalalim, okay? Yung bond o yung love na ito, andito yung energy, merong chance, kasi may hugot akong nakikita, lalo pa for some of you na dumaan na sa ilang hindi kagaanan or patuloy kayong tinitest ng ilang sitwasyon pagdating sa relasyon. Huwag kayong mag-alala guys. The Death card, the Ten of Swords, hindi kailangan katakutan yun. This is something matatapos, lalo yung mga hindi kagaanan. Everything is temporary. Yun na lang. Para sa ilan na hindi talaga okay, relationship-wise. Life in general, okay? Again, personal, friendship, andito na lahat eh. Yung pagiging young, may mga bago guys. Malalagpasan nyo yan. Limitless with the Page of Wands. Positive opportunity or potential. Okay, yun yung pinakauna kong nakita. Do some healing kung kailangan. Iba-iba kasi tayo ng hugot dito. May 10 espada na nakadagan. So, physically, mentally, emotionally, take care of yourself din. Sa mga pagkakataon na parang minsan nagiging slow or hindi ganun kaganda yung progress. The world is in reverse pero umiikot yan guys. Timing lang. At aayon ulit sa inyo ang batas. Wow, may pabatas. As a Libra, you're all about justice. Matatanggap nyo yung tamang justice, balance sa tamang pagkakataon. As long as push lang kayo sa mas wasto, tama, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Actually, yung relationships nyo, maaaring maka-experience mas malalim, sabi ko nga eh, mas deeper yung connection on a spiritual level pa nga yung aking nakikita. Yes po. Parang, ayan, i-test na para sa ilan ng mga bagay-bagay. At yan po ay hindi nababaliwala. Lalo kayong lumalalim. Or kahit sa simpleng pakiramdam yung inyong mga pananaw or kung paano kayo magmahal, paano kayo magpahalaga sa isang relasyon, mas nagiging malalim siya ngayon. Okay. Pero diba may hugot? Yan yung unang-una nating napon na dito. For some of you, kung meron kayong kailangan ma-express your feelings, 3, connection, communication, meron kayong gustong iparating, at parang in a way, hindi nyo na ipaparating, hindi nyo na i-express. Tayo pa i-reversal yung energy, no? Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Pero merong maaring magpakatotoo. Merong magsasabi ng totoo.
Para sa ilan, isang kahinaan ito, pero sa aking nakikita, kung ano man ang matanggap nyo, maaaring yun ay totoo. Yes po, magiging honest, truthful ang mga situation. At dito, dalawa lang yan. It could be endings for some of you, closure, or a healing. Merong healing. Dadaan kayo sa proseso ng healing, guys. May hugot ang linggong ito, pero sabay lang sa ilang pagbabago. If ever mag-apply po yung ilang messages. Ito yung umaangat na guidance para sa inyo ngayong linggo, Libra. Hello, Scorpio. Weekly Gabay Tarot Scope tayo. From July 21 to 27, 2025, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo this week, Scorpio. Anong kailangan yung marinig? Message? Energy check, Scorpio, para ngayong linggo. Sa taong pwedeng makapakinig nito na Scorpio this week. Guidance, advice, message. Alam nyo, ang sipag, anything connected abroad, international, long-distance relationship for some of you, or pagdating sa mga goals, ambitions nyo, walang imposible. Ayun na naman tayo. So, yes. Dream, believe, survive ang peg natin lagi, guys, ha? Stay positive. Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin, ganyan din ang mga pinagdadaanan ni Moonchild. Pero laban tayo. Sa akin nakikita dito, pa isa-isa ang bumabagsak. Aces. New beginnings. Opportunity. Lalo kung mapapaangat nyo yung willingness na harapin at gawin yung mga gusto nyo pang gawin with the Fool. Umaangat yung fresh starts. Fresh starts. Pero, iba-iba tayo dito, guys, ha? Lalo para sa ilan na parang napurnada. Halimbawa, meron kayong napurnadang ilang plano, ilang ganap sa inyong buhay, trabaho, o relasyon, life in general na tayo, or travel plans na hindi na bibigyang diin o hindi maisakatuparan dahil sa lawak po ng ilang responsibility or priorities nyo. Hindi yan imposible ngayong linggo. Marahil kusa nga angat yan or may ilang ganap na pwedeng ihain sa inyo ang universe. Kahit sa simpleng pakiramdam, hindi pa huli ang lahat. Parang ganon. Hindi pa huli ang lahat, guys. New beginnings ang aking nakikita. Minsan naiiwanan ng control. Hindi sumasabay sa flow. Page of Pentacles, manifestation card. Ayan, panghawakan nyo na yan, ipahayag nyo na, tanggapin nyo na kung ano yung nakikita nyo in the long run, sa future. Ayan, manifest, guys. Pero sa ngayon, kung meron kayong ilang pinagdadaanan at ngayon pa lang mag-apply na parang meron kayong tinalikuran, sinukuan nyo ang bataan. Hindi. Tayo pa yung general reading, ha. Minsan may hugot yung ilang messages, kayo nang bahala dyan na umarok. Pero for some na parang andito pa rin sa pag-move on or parang feeling nyo nag-slow yung mga sitwasyon. Mabagal. Natatagalan kayo. Maybe, focus muna sa ngayon, ha? Huwag kayo magmadali. Take care of yourself. Napakagandang pagkakataon ito to take everything one day, one step at a time. Kung ano yung ngayon, yun naman yung mahalaga. Huwag mainip, huwag magmamadali with the Fool. Kasi kapag nandyan yung excitement, lalo, mga bago, ang aking nakikita, or mga gusto nyo pang gawin sa inyong buhay, na hindi naman masama, sabi ko nga, ang ganda. Pero, take it easy. Lalo pa nga po kung andito pa kayo sa proseso ng pagsisimula ulit. Lalo pa sa una. Tama pa ba yung sinasabi ni Moonchild? Diba kapag nagsisimula tayo, parang gusto niyo matapos agad. Or meron kayong, naiinip kayo agad. Andito yung excitement. Halo-halo yung emosyon sa simula. Especially for some of you na hindi pa nagiging madali. At andito pa, nag-move forward pa lang. Nag-heal. So, kalmahan. Ayan. Don't be too hard sa inyong mga sarili.
Kung kinakailangan nyo lang naman or nanaisin magplano para sigurado sa mga nais nyo pang gawin or tahakin sa buhay. One day, one step at a time. Okay, meron kasi akong tendency na nakikita rito na lalo pa sa una, from day 1, day 0, from scratch. May chance lang naman. 'Di ba? Sa una, andyan on fire. Parang kapag pag New Year, meron tayong mga New Year's resolutions, excited, parang si Moonchild. Halimbawa, pagdating sa health, hindi po isang health advisor si Moonchild. Yung mga gusto nyo i-priority sa inyong mga sarili. Sa una lang tayo magaling. Ako lang pala yun. Pero pagdating ng sumunod na araw, linggo, wala na. So, kalmahan. Magplano, isulat nyo yan, take a journal kung nanaisin, or mag-take kayo ng mga plans nyo. Kahit sa mga simpleng notes nyo lang. So, isa-isa lang guys, ha? Huwag daw tayo magmadali. Okay, at yan ay walang imposible para sa inyo. Laban nyo lang ang mga pangarap nyo. Manifest, guys. Ito yung maangat na guidance advice this week para sa inyo, Scorpio. Hi, Sagittarius. Weekly gabay tarot scope po tayo from July 21 to 27, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong linggo para sa iyo, Sagittarius, na maaring makapakinig nito. Mensaheng gabay. Anong kailangan yung marinig? Message? Sagittarius, message po. This week, anong kailangan yung marinig? Sagittarius, mensaheng gabay for you. Energy check sa mga sitwasyon sa inyong buhay. Life in general. Tayo pa yung general reading. Sagittarius. Okay, may umangat na. Add pa tayo. 5 of Pentacles. 7 of Swords. The 10 of Wands. The Hangman. The Queen of Swords. Add pa tayo. Sagittarius, I will be honest, may ilang difficulty tayo nakikita. Hindi kailangan laliman. Marahil this week, overload ang mga situation. Marami kayo isipin kahit sa simpleng pakiramdam, physically, mentally, emotionally, or even financially. Just only take what resonate po. Ha, tayo ay general reading. Sagittarius, it's okay na minsan magpo-pause, magpapahinga, bibitawan muna, hindi magiging okay, or tatakbuhan nyo if this is something problema talaga. Relationship problems ba ito? Hindi sa tatakbuhan nyo yan, pero it's okay, nakakalma ka muna. Bitawan mo muna yung ilang parang nakakapagpabigat sa'yo. Kita mo, may ilang pasanin ka dito. Nakita natin sa live. Tayo po yung live na live. May ilang dalahin eh. Parang, ang dami niyong iniisip. Ilang obligations. Halimbawa, 10 is about career. Or 7 is about partnership, relationship. 5, may ilang changes na minsan ang hirap sabayan sa dami ng pwedeng ihain ng universe ngayong linggo. So, take it easy. Bitawan mo muna yung isa-isa lang kumbaga. Hindi mo naman kailangan sabay-sabayin na harapin ang mga ganap na ito. It's okay to pause. The Hangman. Chill lang. Alam ko madaling sabihin yan, Moonchild. Pero mahirap gawin. Kung meron tong hugot, if this is imbalance between feelings, love and hate, ayan, love or hate, parang ganun eh. May ilang strategy, I will be honest, para sa ilan na may hugot talaga to. Meron bang niloko, naloko, ay parang walang justice, wala kayong choice, kundi ang parang nakukuha natin. Live na live po tayo. Miss Eka, ikaw na naman ba to? Pero, okay. Sa ngayon, very important na huwag kang matakot. Okay, huwag kang pangibabawa ng ilang pangamba. As long as patuloy kang nagsho-show up, patuloy mo sinashowcase sa showtime ang iyong kakayanan o natural na abilidad, focus ka lang doon. Isa-isa lang. Kung may difficulty, wala tayong option, kundi ang sabayan yan, pagtanggap. Paangatin yung clarity. The judgment card is in reverse. Unti-unti may liwanag. Magliliwanag ulit yan. Samahan ng dasal.
Okay, ang ilan marahil ay wala sa Sagittarius. Andiyan yung faith. Andiyan yung faith. House of religion kayo, guys. Minsan, sa dami ng isipin natin, sa dami ng inihain ng universe, sandali moonshot, anong uunahin ko? Sinong ipa-priority ko? So, kung parang parang burden na ito, at ang bigat-bigat na, kasing bigat na ng fats ni Moonchild ito, surrender, guys. Surrender it all to the divine. Let go and let God. Para sa ilan sa inyo, ha, na meron talagang difficulty, pero, ayan, ano na to? More on self-care. Self-love, yes. Pangatin yung healthy, na meron kayong, alam niyo yun, yung para sa inyong sarili muna. Paano nga naman natin magagampanan itong ilang isipin na ito, ilang gampanin sa trabaho, relasyon, pera, kung kayo mismo ay pagod na. So, very important na i-check nyo rin yung kayo para mas maalawan, mas ma-receive nyo yung totoo at yung love, yung happiness na gusto nyong matanggap sa inyong buhay. Okay? Kita nyo may hugot talaga. Be optimistic, or kusa na mga angat, yung pagiging optimistic bilang kayong mga positive sign. Huwag kayong pangibabawan ng pag-aalala, pangamba, or nung takot. Okay, meron ako nakikita, malalim pa, pag-spark ng inyong mga buhay relasyon, huwag lang kayong may inap, huwag nyo isusuko ang laban. Tuloy lang. Pero hindi kailangan sabay-sabayan nyo yan, or alam nyo yun. Or ang ilan, i-add ko to, the Hangman, the Hierophant. Kumbaga, itinataas nyo na talaga Inaangat nyo na lahat sa kanya. Magandang pagkakataon ito. Ito ngayong linggo. Baka kusang parang andyan yung ilang wishful thinking. The Hangman. Parang nakahang kayo, nakapos, nagninilay-nilay, nagde-daydreaming na maganda po. I will be honest. Kasi dyan kayo makakahugot ng inspirasyon na baka pwede pa or meron pa. Yes, meron pa. Malalagpasan nyo lalo kung meron kayong pinagdadaanan. Okay? Mangarap. Patuloy na mangarap. At yan po ay hindi imposible nyong matanggap. Ito yung umaangat na guidance, advice, message na marahil ay kailangan yung marinig ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay tarot scope from July 21 to 27, 2025. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Capricorn, this week, guidance for you. Message po para sa mga taong ito. Anong kailangan yung marinig? The Ace of Wands, Reverse, add pa tayo. May sumasama na sa akin kamay. Madikit kasi itong deck na to. Add tayo. Okay. The King of Swords. King and Queen. Andito yung energy, yung motivation, yung inspiration, yung talino niya, yung diskarte, pagiging entrepreneur, leader-like. Temperance card. Ace of Wands Reverse. Alam mo, may hugot na naman to. Okay. Sandali, may pa-exam si TikTok. Wait lang po. Ayan. So, tayo ay live na live po. Ano? Capricorn. Kung meron kayong hinihintay na ilang ganap, pera ba to, dokumento, ilang progreso, yung gusto nyo makitang resulta, na in a way parang natatagalan or kayo'y naiinip na. The Temperance card, the Ace of Wands, kalmahan, marahil especially ngayon, Saturn, your planet ruler, Capricorn, is currently in retrograde. At si Mercury, the planet of communication, travel, transportation, connection, ay naka-retrograde din. Kapag ang isang planeta po ay in retrograde phase, ayan, may tendency ng ilang delays. Temperance, patience, more patience. Ayan. Actually, magandang pagkakataon ito ngayong linggo to reflect. Okay, kung
Saan ka? Kung ano itong mga pinagdaanan mo na from this past few weeks or itong mga nakalipas na buwan, reflect kung ano yung mga natutunan mo doon at gamitin mo sa mga susunod na linggong ito sa mas praktikal. Ayan, kung ano pa yung kailangan mong harapin, tugunan, magplano para sigurado gamitin mo itong ilang kabagalan sa mas ika-benefit mo. Huwag kang mainip. Darating yan sa tamang pagkakataon for you. Actually, ngayon, ayun na nga, pinaghihinay-hinay ka, lalo pa kung parang hindi madali, wala namang madali, walang overnight success. This is something, parang ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang effort, sipag, tiyaga, lalo pa kung alam mo sa iyong sarili yan, na you've done your part. Parang andito na yun eh. Oo. Kung pagod na, Capricorn, at parang kailangan mo ng someone, meron ako nakikitang support. Minsan kailangan nyo ng mapang Ace of Swords, Ace of Wands, both are in reverse. Reach out guys, reach out. Voice out your feelings. Papaangatin kung anong nararamdaman. Baka kasi in pain na kayo. Hindi po isang medical advisors, emotional, physically, mentally, emotionally. Baka pagod na. Alam mo yun, para maibalanse, matugunan. Nandito kasi yung goal nyo, yung kakayanan nyo, umaangat, buong buo. Pero, baka deep inside, baka sa sarili nyo pala, meron kayong kailangan ibalanse. Okay, alam ko may hugot, sabi ko sa inyo. So, kalmahan nyo. Focus more on you this week. Yes po. At hindi dito, hindi magiging okay, maganda na eh. As long as, andyan yung focus, eyes on the prize, merong parating opportunity po, mga bago. Maaring natatagalan lang ito para sa ilan sa inyo. Pero parating. So, ngayon, kung talagang mag-apply po yan at parang moonshots, yes, ang bagal. Parang hindi dumarating or natatagalan talaga, nagkakaroon ng ilang delays. Again, ang magandang magagawa nyo, reflect, review, re-evaluate, recharge your energy. Para pag dumating na yan, yes po, parating yan, claim na natin. Mas maharap nyo na ng buo lalo. Mas magagampanan nyo ng mas wasto, mas balance ang mga bagay. Stay inspired guys. Laban lang, tuloy lang. Ito yung umaangat na guidance advice para sa inyo this week, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot scope po tayo from July 21 to 27, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, Aquarius, message. Anong kailangan nyo marinig? Guidance advice po. Kumpul na sila kasi ang deck na to ay dikit-dikit sila. Pero shuffle natin ito before and after. 6 of Pentacles, 7 of Pentacles, 3 of Pentacles, first, the High Priestess, 8 of Pentacles. Add pa ako, guys. Capricorn. Aquarius na tayo. Ayan, magandang umaga. Tayo po ay live na live. By the time na napapanood nyo to, live tayo sa TikTok, guys. Aquarius, umaangat ang practicality, pagiging realistic nyo this week, may pagka-busy, marahil, andito pa rin ang productivity. So, yung blessing of work. Blessing of work na ang ganda. Blessing of connections. Okay. Na ang ganda. Okay. Okay, for some of you guys, I'm getting a message dito na wala namang perfect. Pagdating sa trabaho special, o sa ilang pang-araw-araw na buhay, sino ba yung nakakaharap nyo? Pagdating sa partnership, hindi man kayo nagsasabay palagi, umangat yung differences, partnership, relationship, life in general na tayo pa general reading. Meron mang kahit sa simpleng tensyon or aangat na pagkakaiba or sa komunikasyon ba to, bilang Mercury, the planet of communication right now, is currently in retrograde at matetest ang inyong mga PC, pasensya sa pakikipag-usap or sa tiwala. Hindi nyo kailangan sabayan just because, kumbaga, halimbawa may offer, may something ganyan, pero, kasi parang nakikita ko yes kayo yes opportunity.
Very important this week na hindi magiging okay pagdating sa mga interactions niyo or nakakasalamuhan niyo. Pag nilay-nilayan muna ito. Okay? Maging conservative or sensitive kayo sa ilang diskusyon na pwedeng maganap, especially work, partnership. Kasi baka hindi kayo magsabay. I mean, hindi nyo maunawaan pala yung isa't isa. Hindi maging klaro yung ilang sitwasyon. So, gamitin ng boses, magtanong para sigurado, double, triple check everything. Hindi magiging okay. Kasi baka hindi nyo lang makita yung buong kontrata. Halimbawa, hindi nyo nabasa lahat. Na meron palang something ganito, ganyan, nakapasok na kayo. Yung ganun lang naman. Sana nakukuha niyo si Moonshell doon. Very important ngayon, long-term plans. Guys, magplano para sigurado. At paangatin yung awareness and yung clarity. At wala tayong nakikitang malalim na problema. The Nine of Pentacles po, yung result, yung outcome, ang ganda. Pero reminder tayo na yung resulta guys, yung outcome at the end of the day, ay wala po sa mga baraha, okay? Sa huli, everything's still up to you. Yes po. Maaaring ito lang po yung condition, okay, sa sitwasyon na pwede niyong kaharapin or kinakaharap. Yes, may tension man, pero kung hindi niyo mamadaliin ang proseso at papaangatin, patatatigin niyo muna yung tiwala sa proseso sa tao at sa inyong sarili, walang malalim na magiging problema. Ngayon, weekly lang tayo guys, ha? Magtanong, gamitin ang boses, research, totoo naman. Okay? At nakakakita tayo, may resulta guys. Yung bawat, lalo pa kung alam naman sa sarili mo, Aquarius na nagsisikap ka lang. Focus ka, eyes on the prize. Makakamit nyo yan. Ito yung umaangat na guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay, tarot scope po tayo from July 21 to 27, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Guidance para sa inyo Pisces ngayong linggo. Message para sa taong maaaring makapakinig nito. Pisces, gabay na mensahe para sa inyo. 8 of Pentacles, 9 of Pentacles, Page of Pentacles, 2 of Wands, 3 of Cups reverse, Knight of Cups, and the 6 of Wands. Money opportunity guys, or 8 of Pentacles is in reverse. Yung inilalaan yung enerhiya sa inyong mga buhay, paggawa, yung sipag, yung efforts, or kung ano yung nilulook forward nyo dyan. Siyempre, sa trabaho, konektado na ang pera, yung income, claim natin, okay? Na ngayong linggo, maybe an advice na mas maalwan or makikitaan nyo ng improvement or development. Kumbaga, hindi nababalewala yung bawat efforts nyo. Kahit sa simpleng pakiramdam or maybe reminder, the 6 of Wands reverse. Minsan, dapat daw, baka hindi nyo na kasi nabibigyan ng something recognition ang inyong sarili. Na, ang nakikita nyo na lang ay yung parang kulang pa or wala pa. Na in fact, ang dami na. Andito na yung energy investment, yung tiyaga, okay? Yung pagsusumikap nyo. Yan po ay hindi nababaliwala. Minsan, mag-pause ka rin, celebrate your small wins, Pisces. At maganda po. Kasi minsan lang, naging goal-oriented kasi tayo eh. Nagiging dreamy. Na ang ganda. Tumataas yung ilang goals nyo pa. Ayan. Ito yun eh, yung mga nilulook forward nyo pa sa hinaharap or sa future. Pakita natin sa live. Pero kalmahan, minsan, parang, yes, malayo pa for some. Parang, munsan ang layo pa kasi, pero malayo ka na rin. Parang gano'n. Marami ka na rin kinaya nilagpasan na kayanan. Ayan. Parang, inulit ko lang. Pero, ayun yung una kong message na nakikita. Magandang potential manifestation card, guys. Page of Pentacles.
pang-hold nyo na, panghawakan nyo na yan. Kung ano yung nakikita nyo kayo. Okay, 6 months, a year from now, the Two of Wands, Pisces. Thank you so much po sa mga nagsisend. Tayo pa live na live sa TikTok. Babalikan ko kayo mamaya. Sana maging part po kayo ng ating subscription dito. Pero, ayan yung nakikita ni Moonchild. Or, a reminder ito, to review your finances din po. Magandang pagkakataon ito para mas makabuo kayo ng stability and security pagdating sa money. Yes. For some, maaring pwedeng may ihain ng universe. Kahit sa simpleng ideya pa lang, weekly tayo, extra work for an extra income. Or andito talaga yung pagbibigay diin kung paano kayo kikita pa ng extra na hindi imposible. Actually, kung andyan talaga yung determinasyon, wala pong imposible. Pero kalmahan nyo lang. Okay, baka ma-overwhelm naman sa dami ng plans nyo pagdating sa usaping ito. Pangalagaan nyo ang inyong kalusugan kasi sa akin, hindi po isang medical advisor si Moonchild kasi sa pagpupush nyo sa ilang gusto nyong marating, sa gusto nyong kitain, kasi nga andito yung sense of responsibility din marahil sa mga kailangan gastusin, bayarin, ayan. Na hindi nyo na, kasi nga, kailangan Moonchild baka hindi nyo na po napapakiramdaman yung kayo. So, focus din, okay, yes, more on self-care pa rin tayo, Pisces, self-love. Okay, para magampanan nyo, maharap nyo pa yung mga gusto nyo pang ma-achieve in life. Focus. Una't huli ang inyong mga sarili din, huwag pabayaan. Ito yung gabay, guidance, advice, na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po, Pisces.